Madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang Super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.